Taong 1970, Agusan del Sur. Hindi ordinaryong matanda si Lolo Simon. Sa ilalim ng kanyang kupas na polo, laging may nakasukbit na habak. Isang sinturong na gawa sa balat ng hayop na punong-puno ng mga misteryosong orasyon at mga bato-balani. May suot din siyang medalyon na gawa sa tanso, na ayon sa sabi-sabi ay umiinit kapag may malapit ng aswang o masasamang elemento. Bago natin pagpatuloy ang kwento, lilinawin ko lang. Ang kwentong ito ay na-share sa akin ni Papa. Si Lolo Simon ay kapatid ng lolo kong si Lolo Pedring. Bale, tiyuhin siya ni Papa. Tuloy na natin ang kwento. Gabi ng kapiyestahan. Ang usok ng gatong at amoy ng nilulutong baboy ay humahalo sa malamig na hangin ng Agusan. Pero sa gitna ng saya, biglang tumahimik si Lolo Simon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at uminit ang kanyang medalyon. Habang nag-iinuman sila Lolo Pedring sa silong, si Papa naman, na 12 anyos pa lamang noon, ay abala sa pag-aayos ng mga pinggan sa itaas ng bahay. Biglang nakaramdam si Papa ng kakaiba. May kumakaluskos na kuko sa dingding, malapit sa bintana. Lumingon si Papa sa bintanang yari sa kapis. Doon, sa maliit na siwang ng bintana, ay may nakita siyang isang pares na dilaw na mata na nakatitig sa kanya. Napasigaw si Papa. "Sino yan? May tao ba yan?" Pasigaw na wika ni Papa. Pero pagkurap niya, wala na ang mga mata. Ang tanging naroon na lamang ay ang malakas na ihip ng hangin na nagpatay sa gasera sa kusina. Sa dilim, narinig niya ang malat na tawa mula sa ibaba ng bahay. May dumating na isang dayo. Sa silong, inilapag ng dayo ang dala niyang tuba. Mukha itong normal. Pero si Lolo Simon ay hindi mapakali. At ang kanyang habak sa baywang ay tila ba humihigpit. "Magandang gabi, Pedring. Eto, may dala akong tuba. Inumin niyo na ito. Galing pa to sa pinakasulok ng gubat." "Masarap to." Uwi ka ng dayo. Biglang tumayo si Lolo Simon at kinuha ang galon. Pero hindi niya ito itinagay. Sa halip, bumulong ito ng isang orasyon at itunutok ang kanyang hintuturo sa alak. Isang malakas na pagsabog na parang may nabasag na salamin. At nabiyak ang galon. Hindi lang basta ito nabiyak, kundi sumabog pa ito na parang may dinamita sa loob. Ang tumalsik na tuba sa sahig ay naging parang kumukulong aspalto na kulay itim. Malapot ito at gumagapang na parang may sariling buhay. Ang dayo biglang nawala. Sa isang pikit mata, iniwan ang amoy ng nabubulok na daga. Sinundan ni Lolo Simon ang dayo sa masukal na bahagi ng sagingan. Pero sumunod din si Papa. Hawak noon ni Lolo ang kanyang tansong punyal. Isang sandata na nilubog sa langis ng niyog na hinaluan ng mga ugat na pangontra sa aswang. Ilang sandali pa ang lumipas at napansin ni Lolo Simon na sinusundan siya ni Papa. "Pambihira kang bata ka. Bakit ka sumunod? Napakadelikado dito. Alam mo naman na sinusundan ko yung dayo."
Galit na wika ni Lolo Simon kay Papa. Halika dito sa tabi ko, Boyet. Huwag na huwag kang titingin sa taas. Kahit anong marinig mo, dito ka lang sa likod ko. Pero hindi nakatiis si Papa. May narinig siyang malakas na pagaspas ng pakpak. Isang malaking itim na baboy ramo ang bumagsak mula sa puno, doon mismo sa likuran ni Papa. Muntik na siyang maabot ng matatalas na pangin nito. Sa harap ni Papa, ang baboy ramo ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga buto nito ay tumunog ng nakakangilo na parang binabalik. Habang humahaba ang leeg nito at lumalabas ang mahahabang itim na balahibo. Ang aswang ay tumayo ng napakatangkad. Ang mukha nito ay parang tao, ngunit mabalahibo. Binanat ang balat hanggang sa lumitaw ang mga ngipin nito. Sinugod nito si Lolo Simon nang napakabilis na hindi kayang sabayan ng ordinaryong tao. Naghanda si Lolo Simon. Hoy Halimaw, talagang napakalakas ng loob mo ha. Dumayo ka pa talaga sa bahay para magdala ng tuba na may yanggaw. Heto ang para sa'yo, Dayo. Inilabas ni Lolo Simon ang isang maliit na supot ng asin at inilabas niya ang tansong punyal. Isinaboy ang asin sa aswang. Napasigaw ang Halimaw dahil sa bawat butil na tumatama sa balat nito ay parang baga ng apoy na pumapaso sa balat. Nang mapansin ni Lolo na nahihirapan na ang nilalang, dito na itinarak ni Lolo Simon ang tansong punyal sa braso at mukha ng aswang. Ang bawat sugat na nililikha ng tanso ay naglalabas ng maitim na usok at hindi humihinto ang pag-agos ng itim na dugo. Umangil ang aswang. Isang tunog na tila ba pinagsama-samang tili ng tao at ungol ng hayop. Bago ito mabilis na kumaripas ng takbo sa kadiliman, iniwan ang bakas ng kanyang malansang dugo sa mga dahon. Pagkatapos ng pangyayari, hinarap ni Lolo Simon si Papa. Ang kanyang medalyon ay tila ba lumamig na at hindi na ito mainit. At nagwika si Lolo Simon ng, "Ano mo, Boyet? Ang sugat na tanso ay hindi hihilom. Kung sino man ang makita mo sa baryo na may benda sa mukha at braso bukas, layuan mo yan. Dahil iyon ang tao nagdala ng tuba na may yanggaw." Pagkalipas kinabukasan, pagbalik nila sa bahay, nalaman nilang ang Dayo ay hindi na bumalik doon sa kuprahan. Sabi ni Lolo Simon, ang tubang iyon ay may laway ng aswang. Isa itong sumpa na kapag naisalin sa tao, ay gagawin kang uhaw sa laman at dugo sa ilalim ng kabilugan ng buwan.